Get this go back, 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 back. Ngayon, so tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng digital RPM gauge. So tachometer, yan, digital meter. Hindi yan voltage monitor, ano yan, yung sa RPM siya. RPM gauge kumbaga, pero digital siya. So ay kakabit natin ngayon is Koso. Nagustuhan ko siya kasi medyo maliit nga siya. Ang size niya is 1 inch by 2.5 inch lang. So mabibili nyo to, pwede makabili nyan sa Shopee. Sa halagang 792 with shipping na yan. Oops. Okay, bitin natin. So ito, unbox muna natin. Unboxing kung ano yung laman. Buksan muna natin kung ano yung laman nito. Yan. Ang pagkabit nito is napakadali lang. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mekaniko para lang ikabit siya, dahil gagastos ka lang. Kung kaya mo naman, ikaw na lang magkabit, diba? So yun na, Koso brand. So ano meron dito? Sticker, siyempre manual. So yan, dito tayo. So mga wirings niya at saka itong mga connector. So mapapadali tayo dahil dito, dahil meron siya mga connector. Iskat, usog, dali, nakikita yung paa mo sa camera eh. Sige na. Oh, yung slippers mo nakikita sa camera. Usog doon. Atras. Yan. So yun nga guys, meron tayo additional wire. Saka additional wire. Merong switch. Switch nga. So meron na siyang sariling connector, plug and play. Saka meron tayong mga yung tawag nito, pang connect sa wire, side connector ng wire. Meron din tayong additional wire, siguro tingin ko sa ignition coil ko na. Okay, tapos dito tayo as usual yung switch, at ito na yung ating pinaka RPM gauge. Yan, tachometer. So makikita nyo, diba ang liit nya. So tara, punta na tayo sa installation. Yun nga guys, bagong lahat siguro, hanapan muna natin ang pwesto kung saan ilalagay ito, kasi parang wala nang mapaglagyan. Saan kaya maganda, no? Dito or dito? Pwede rin dito, no? Maganda rin siya. Or dito pwede rin. So ang gagawin ko nito, meron siyang double-sided tape na kasama. Dito, ito double-sided tape ko lang dyan. So napakadali lang. Wala nang maraming chichibureche. So yun. Kaya lang, pag nagdadrive ako, kung nandito siya, kailangan ko pang tumungo para lang makita ko yung RPM gauge ko. Medyo abala rin. So isa pang choice siguro dito. Hindi naman pwede dito. Pwede rin siya, diba? Kaya lang, kailangan ko ng additional bracket para may dikit sa dito, diba? Yan, okay. Yan, medyo nakaharang. Hindi ko type. Dito rin pwede, no?
lang, parang ang baduy. Diyan kaya, no? Dito na siguro. Okay. So bago lahat, install muna natin yung mga wire na gagamitin natin para kabit na lang tayo ng kabit dito. Yun nga guys, papakita ko sa inyo. Ito yung mga wire na kailangan natin i-connect. So napakadali lang. So ito, napaka basic. Itong red wire is kailangan natin i-connect sa positive ng battery natin. Ground wire, black, para sa ground or body ground ng motor. Itong brown wire, ito yung ano, sa remote control. Hindi. Ito yung sa ignition coil. Dali yan. Ito yung ikakabit natin sa ignition coil. So tapos itong additional wire is sa remote na to niya. Yung button niya. Okay. So kabit na natin. Unahin natin is itong positive wire. So ang gagawin natin dito, i-connect natin dito sa ignition switch para mag-on lang siya. O-on lang siya kung i-on natin yung switch. Kasi kung i-directa natin sa battery yan, lagi siyang naka-on. Ito yan. Anon. Ito. Pero pwede rin siya. Kung i-directa mo siya sa battery, so sa nabasa ko sa manual niya, pwede naman. Kasi itong brand na to, kung 30 minutes siya na walang pulse or hindi siya nagagalaw, automatic siya mag-o-off. Yun siya. Pero for safety na lang din, dito lang natin i-connect sa ignition switch na. Okay? Yun nga guys, no. So bali ang gagawin ko ngayon is uunahin ko na lang tong ground. Kasi ito na yung mga wire ng ignition switch ko. Nakikita nyo, ito. Nakalabas siya dyan. So ang gagawin natin dyan is hanapin natin saan yung wire na nagkaka-power lang kapag in-on mo yung ignition switch. So ito, bali unahin natin to, ikabit muna natin yung ground wire. Guys, no, mukhang paggabi na. So ito nga, niluwagan ko tong tornilyo na to dahil dyan ko iipit yung ground wire. So yan siya. So ito itong itim na to, dyan natin siya ikakabit. So yun nga guys, no, nakabit na natin yung ground. So nakikita nyo, andito na yung wire nya. Focus natin. Ayan, kita niyo yung wire na. Ito. So yun, nakabit na siya. Ayan. So susunod naman natin ikakabit ngayon is itong positive wire, no? So ito yung technique na gagawin natin dyan kung paano hanapin saan dito yung wire na kailangan natin. So dali lang ha. So ito yan, yung gagawin natin panghanap is itong, since wala yung tester ko is lobat, yung gagamitin natin panghanap, nakita niyo yung pin na yan, yung pula, tinusok ko sa wire nung positive wire nitong kinabit nating ayan, RPM gauge. So nga pala, ito, nilagyan ko lang siya ng aluminum bracket dyan, double sided tape, nandyan na siya. So ito, yung positive wire nun, gamitan ko ng pin, itutusok natin yan dito either sa black or sa green
kung saan siya mag-on nang naka-on ang ignition switch, yun na yun yung wire na kailangan natin. Okay, so ganun lang kadali hanapin. So understood naman na positive wire itong ano, ito yung galing sa battery natin, yung pula. So understood na positive may kurente dyan. So hanapin na lang natin dito sa dalawa, green or black. So yun nga guys, nakita ko na. So ano siya, nag-on siya dito sa black. Ginawa ko, in-on ko muna tong ignition switch ko bago ko tinusok-tusok yan. So una, green, hindi siya nag-on. So ibig sabihin, ito yung body ground natin. Ito yung galing sa negative terminal ng battery. So itong black, at nandito yung supply ng kurente kapag naka-on ang ignition switch. So dito na tayo magtatap. Gagamitin natin yung ano, bali kasamang ito yung ano, ito yung parang pang ano niya, extension. Ito, so easy na lang, ganyan, papasok mo lang yung wire dyan, tapos iipitin mo lang ng plies to, so clip, okay na, diba? Ganun lang kadali, hindi na tayo magbabalat. So let's go, kapit na natin to. Opya. Yun nga guys, no? Ganyan ang itsura niyan. Inuna ko tong ground wire. So meron siyang daanan dito. Diyan ko dinaan yung wire. So parang nilusot ko na lang ng ganun. So ngayon, yung ground wire to ka, black pala to. Dito pala yung terminal ng ignition switch natin. Hindi yan ground wire guys, nagkamali na ako. So ito yung supply ng ignition switch dito. Pag naka-on, yan yung wire nya. So ngayon, isusunod ko tong, papasok naman natin tong wire na to dito, dyan sa kabilang butas. Dalawa kasing butas niyan eh. Yan o, nakikita nyo, ganyan. So tapos iipitin natin to, ibabaon natin ng plies to. So connected na sila. Ganun lang kasimple, di ba? Nakatap na. Ganun lang guys. So ito, bali ipitin ko muna ng plies, balik tayo. O yun guys, naikabit na natin siya. So isang clip lang, isang ipitan lang ng plies. So yun na, connected na siya. So kahit magalaw pa yan, hindi na siya ano, maapektuhan. So hindi rin na rin siya delikado madikit sa ibang wire dahil may takip siya. So ganun lang. Yun, may power na yung one natin. Itong tachometer. So ito ito yung on ignition switch. Meron na siya. Diba? Oh, ganun lang kasimple. Ground wire, connect mo sa body ground. Tapos connect mo sa ignition switch. Tapos ngayon, dito naman tayo sa ignition coil. So medyo madugong dukutan to. Amen. Pero kaya naman dahil andyan lang sa likod ng ignition coil. Andyan. So babalik tayo guys. Ayusin ko lang muna yung position ng motor para hindi ako mahirapan. So yun guys, itong wire na to, ito yung kasama sa ano, speedometer. So ito pala mismo yung ikakabit natin sa ignition coil natin. Ito siya. So ang gagawin natin, magtatap ulit tayo at gagamit ulit tayo nitong ito side connector. Yan. So kita nyo yung isang butas isarado, tapos yung isang butas is ano siya, tagos. So dyan natin ipapasok yung
wire ng ignition coil. Tapos dito sa sarado na to, sa kabilang side, dito natin ipapasok yung itatap natin sa ignition coil na wire. So tapos pag diniin mo to, pinakagat mo yan, automatic magdidikit sila. Ganun lang kasimple. So ito, kabit na natin to. Yun nga guys, no? Kung nakikita nyo yung ignition coil kung napakalinis. Yan. Bali, dito tayo magtatap ng ating ano ba yan, yung pulse ng RPM. Ito sa wire na to. Dahil yan mismo ang nagbibigay ng signal dito sa ignition coil para sa spark plug natin. So, gagawin natin, tatap natin dito. So, tatanggalin ko yung connection niya doon para itap dito. Okay. So, nabubulot naman yun eh. So, ito, pabalik tayo. Yan, iglinis, di ba? Yun nga guys, tignan nyo. Itap na natin yung wire doon sa may ignition coil. So, ngayon, ayusin na lang natin to. Tapos ayan, ngayon okay na siya. Assemble ko na rin, tapos testing na lang siguro ang kulang nito. So ito, testingin naman natin kung gagana ba siya. So kanina tinesting natin, gumana na siya sa ano. Kanina gumana na siya, may power na siya. Ngayon testing natin kung gagana yung RPM. So ito siya. Kaya kung nakita nyo, nakatap na yung wire ng tachometer natin doon sa wire ng ignition coil. So ngayon, testingin naman natin ngayon. Testingin naman natin kung gagana ba yung RPM natin. So ganyan pagkapwesto ko. Nandyan siya para madaling makita. So ito yun, ito yung connection ng tachometer natin sa may ignition coil. Ito ko na lang dyan, siniptay ko na lang dyan sa may gilid. Okay, ganyan lang pagka-set up yan. So hindi siya masyadong malinis pero pwede na. Ayusin muna natin yung mga wire. Okay na. So testing. Ayun, gumagana. Ngayon, subukan naman natin. Kaya natin para feel na feel. Oh, ha? Di ba? Ang pogi. So, ito na siya guys. Testing number 1. Tingnan natin kung papalpak ba o gagana. Naku, sana gumana. Yun o. Oh, diba? Gumana. Oh, see? So, yan yung reading niya. Nakikita nyo? Yan yung reading niya. Nakalagay dyan 129 or around 130. Pero ang kanya is times 10. Times 10 ang RPM niya. So, bali yung 100 na yan magiging 1,200 ang basa niya. 270, 380, ganyan. So yun nga guys, testing natin i-rep. Oh, see? So ayun, successful, no? Okay na. Gawin natin, patayin na lang natin. So yun nga guys, napakadali lang niya i-install. Hindi na kailangan ng mekaniko para lang magsayang ng pera, diba? Pero kung hindi niya talaga kaya, di dalhin niyo lang din. Ganun lang yun, diba? Pero napakadali lang niya. Simpleng wiring lang, tap mo lang na itap. Tap mo sa ground, itap mo sa ignition switch, saka itap mo sa may ignition coil mo. So tatlo lang siya. Napakadali, di ba?
So, ito na. Ganito lang itong video natin. Hanggang sa muli. Babus!